Welcome po mga kakuya, akong lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kuya. So mayroon na naman tayong panibagong episode ngayon mga kuya na talagang paulit-ulit talaga mga kuya at pinabanatan ang ating Kwaresma, no? Ayon po sa mga INC, tatag ni Felix Manalo, ang kanyang mga ministro gamit ang aklat Katoliko. We cannot assert passively that Lent can be traced back to the apostles. So ito yung ginagamit na aklat ng Katoliko mga kakuya, no? So ayon po sa kanilang ministro, tingnan nyo, inamin ng aklat Katoliko na ang Kwaresma ay hindi galing sa mga apostol. So yan po ang mga talagang dito natin mapatunayan mga kakuya na pinutol-putol ang mga referensya o pinuputol ang aklat Katoliko gamit ang aklat Katoliko po mga kakuya. So bago ang lahat, pasok muna intro. Welcome po mga kakuya, nagbabalik ako yung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So mayroon tayong bagong episode ngayon mga kakuya na talagang ito ay talaga viral ngayon, no, social media. So salamat pala kay Purnok, no. So dito natin nakuha itong source nito mga kakuya. So hindi tayo basa-basa kumukuha ng mga source, dapat legit po mga kakuya. So inamin daw ng aklat Katoliko na hindi daw galing sa mga apostol ang Kwaresma daw po mga kakuya. Gamit nilang aklat na the external of the Catholic Church, no? So yung ginagamit nila mga kakuya na aklat na talagang nakakalungkot, no, sa dahil nga pinutol-putol nila po mga kakuya, no? So babasa tayo mga kakuya na isang talata na ano ba ang mangyayari sa mga taong mahilig magputol-putol o talaga ilalayo ang konteksto ng talata para lang maugnay sa kanilang mga doktrinahan po mga kakuya. Ayon dito sa 2 Pedro 3 verse 16, ito po ang ating mababasa. Sa kanyang mga sulat ay may ilang bagay na mahirap unawain na binigyang kahulugan ng mga mangmang at hindi matatag ang isipan, gaya rin naman na ginagawa nila sa ibang kasulatan na ikapapahamak nila. So dito sinasabi ni Apostol Pedro na may mga taong binabaluktot ang mga sinulat ni Apostol Pablo, pati na rin ang ibang bahagi ng kasulatan. So therefore po mga kakuya, mayroon daw mga tao na binabaluktot ang mga pinutol-putol, no, ang mga aklat na lalo mas sinusulat ni Apostol Pablo, at hindi lang sa kanyang sulat daw, at mayroon pang mga aklat na talagang ginagawa at binabaluktot po mga kakuya. Ayon sabi niya na ikakapahamak nila. So dito po mga kakuya, no, tinatawag dito isang mangmang. So dito dako naman tayo dito mga kakuya sa ikalawa, sa Jeremiah 23 verse 36, no. Ito po ang kanyang sabi, ito mababasa natin. Ngunit huwag ninyong banggitin ang salitang pasanin ng Panginoon, sapagkat binabago ng bawat isa ang mga salita ng Diyos na buhay ng Panginoon ng mga hukbo ating Diyos. Nagpahiwatig ito na may mga taong nagbabago sa mensahe ng Diyos para sa kanilang sariling pakinabang. So may sariling pakinabang. So therefore mga kuya, ang mga INC talaga ang tinatamaan dito, sapagkat sila ay talaga binabaluktot ayon po sa kanilang mga gusto lang o para ma-shoot sa kanilang doktrina po mga kakuya, no. Talaga nakakalungkot pala at nakakatakot pala ito mga kakuya, no. Sa dagdagan pa natin dito sa Kawikaan 30 verse 5 hanggang 6, dito po ang ating mababasa. Ang bawat salita ng Diyos ay subok siya ang kalasag sa kanila na nanganganlong sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang mga salita upang hindi kaniya sawayin at masumpungang sinungaling. Paalala na huwag baguhin o dagdagan ang sinasabi ng Diyos. So therefore mga kakuya, para daw hindi tayo sawayin at masumpungang sinungaling. So therefore mga kuya, nakakatakot talaga, no, at talaga ito mga ganitong gawain natin po mga kuya. Kaya ikaw kung nandyan ka pa at ganito yung mga ministro nyo, ay talagang mag-isip ka na. So dako tayo sa ating pinaka-topic talaga po mga kuya, na ano ba yung binabago ng aklat Katoliko mga kuya na pinuputol po nila mga kuya. Ayon po dito, inamin ng aklat Katoliko na ang Kwaresma ay hindi galing sa mga apostol. So yan ang mga tingnan nyo mga Katoliko, no. Kaya Kwaresma ngayon at talaga maraming mga bumabatikos ngayon po mga kakuya, lalo na po ang mga INC, no, tatag ni Felix Manalo. So dito gagamitin nilang aklat na ito po mga kuya, the external of the Catholic Church. Ito ang ating mababasa. We cannot assert passively that Lent can be traced back to the apostles. So kung napapansin nyo mga kuya, may bilog po yan, no, na pula, no, yan may dot, yan ang kanilang iniiwasan po mga kakuya. Ano ba yung iniiwasan nila po mga kakuya? Ito po ang ating mababasa. Pero alam natin na may nangyayaring pag-aayuno
bago ang Pasko ng pagkabuhay mula pa ng mga unang panahon. So therefore po mga klaro-klaro pa sikat ng araw, no, na talaga mayroon daw pag-aayuno, no, na may nangyayaring pag-ayuno bago pa ang Pasko ng pagkabuhay mula pa ng unang panahon. So therefore po mga kuya, ito po ay galing sa mga apostol, mga kakuya, na talaga hindi lang nila tanggap po mga kakuya na galing sa mga apostol ay nag-aayuno bago ang muling pagkabuhay ni Kristo. So therefore nag-aayuno talaga ang mga apostol po mga kakuya, na talaga dito ay biblical talaga, no. So kaya nga nakakatakot lang talaga sa mga kaibayan sa pananampalataya na pilit pinuputol-putol ang mga talata. So mag-ingat po tayo, magsuri po tayo mga kakuya, dahil nga mahirap kapag naligaw po tayo ng landas, lalo na pag ang ating inaniban ay tatag lamang ng isang tao. Pero sa topic natin ngayon is panis yan.